Ang Ponzi scheme na talaga namang nambibiktima ng marami sa atin ay pinangalan sa notorious scammer na si Charles Ponzi. Pero alam niyo ba na ang Ponzi scheme ay hindi naman naimbento ng lalaking yun? Naimbento ito ng isang babae. Ang first documented use ng Ponzi scheme, at least in America ay mula sa babaeng nagngangalang Sarah Howe. Una niyang sinimulan ang scheme sa Boston noong 1879 nang gumawa siya ng bangko para mag-invest ng pera ang mga byuda. Ayon kay Steve Weissman ng Time Magazine, kaiba sa Ponzi scheme, biniktima niya mga byuda at mga single na babaeng walang bahay. Si Sarah, tulad nga na nagpasimula ng Ponzi scheme na yan, ay nangako ng matinding kita sa mga investors at sinabing dodoblihin niya ang puhunan ng mga to sa loob ng 9 na buwan. Walang investing na nangyari. Binabayaran lang ni Sarah ang mga bagong investors gamit ang pera ng mga naunang investors. Kalaunan, tulad ng naganap kay Charles Ponzi, ay na-feature siya sa dyaryo sa Boston, ang Boston Daily Advertiser. Kahit pa nahuli rin siya kalaunan, hindi siya ganoon kasikat at kanotorious ngayon, hindi tulad ni Charles Ponzi. Pero sino nga ba si Sarah Howe? Ito ang kwento niya. Tara at kilalanin natin siya. Kakaunti lang ang nalalaman tungkol sa kabataan ni Sarah. Walang mga pictures o portraits na naisalba pa sa ngayon. So hindi natin malalaman kung ano talagang itsura niya. Sabi ni Henry Clapp sa isang article noong 1881 sa The Atlantic Monthly, maari daw na Chase at Burr ang pangalan ng mga magulang ni Sarah. Hindi rin daw alam ni Sarah kung kailan ang eksaktong birthday niya. Naikasal siya sa isang lalaking nagngangalang James M. Solomon noong November 28, 1835 na tinawag ni Clapp na half-breed Negro o Indian. Naging mag-asawa sila sa loob ng 13 taon hanggang sa nag-divorce at nagpakasal muli itong si Sarah. Pero namatay ang ikalawang asawa niya. Ang pangatlong asawa niya ay si Florimond L. Howe. Sabi ni Clapp, nabuhay raw si Sarah sa paggawa ng mga petty crime. Sa Boston, nagpanggap daw to bilang isang doktor kahit wala namang training. Naging manghuhula din si Sarah. Pero wala ni isa sa mga sinabi nitong si Clapp ang ma-verify ng mga historians. Ang alam nila ay si Sarah ay single at hindi kasal. At least yan ay noong 1877. At nung mga oras na yon, sabi ng historian na si Robin Halsart ng International Journal of Accounting Information Science and Literature, ginamit daw ni Sarah ang status niya bilang single at unmarried para mauto ang mga byudang babae at sinimulan daw niya ang scheme niya nung taong naimbento ni Thomas Edison ang light bulb. Siyempre, hindi magkasing sikat sina Sarah Howe at Thomas Edison dahil na rin yun sa kanilang magkaibang gender at hindi naman kasing beneficial ng light bulb ang Ponzi scheme. Ang bangko ni Sarah ay tinawag na Ladies Deposit Company. Walang lalaking makaka-access sa bangko at specifically tinulungan ng bangko ang mga unprotected females o mga babaeng walang mga asawa para bantayan ang kanilang pera. Ang Ladies Deposit Company ay tila revolutionary nung mga oras na yun. Wala mga bangko kasi ang tumatanggap ng deposits mula sa mga byuda na usually ay mas kakaunti ang pera kaysa sa mga male clients nila. Ang returns na pinangako ni Sarah ay talagang nakakalula. Buwan-buwan, pinangako niyang 8% ng interest rate daw ang ibibigay niya at bawat investor ay binigyan niya ng 3-month interest in advance. Paano niya pinapaliwanag ang matitinding returns na yon? Well, sabi ni Sarah ay ang Ladies Deposit Company raw ay funded ng mga Quaker philanthropists na devoted sa gender equality. At dahil nababayaran nga niya ang mga investors, napapanatili niya ang kanilang charade ng 1 taon. Ang Ladies Deposit Company ay nakapag-develop ng malakas na reputasyon sa mga byuda na hindi na raw kinailangan ni Sarah na mag-advertise. Sa pamamagitan lang ng word of mouth, nakakuha raw si Sarah ng nasa $500,000 deposits mula sa iba't ibang major American cities. At in fact, ang mga bagong investors ay dapat na i-refer ng mga nauna.
May rules pa nga siya para sa bangko. Ang bangko ay isang charitable institution para sa mga single na babae. Tumatanggap lang ito ng deposits mula $200 hanggang $800. Ang principal ay maaring ma-withdraw araw-araw maliban sa araw ng linggo at walang taong may sariling bahay ang makakapagbigay ng deposit. Ang bangko ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, tapos 1 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Dagdag pa doon, babae lang ang pwedeng pumasok sa bangko. Kung bakit mga single woman lang na walang bahay ang pwede, ang sabi ni Sarah ay para daw maging matagumpay sa isang komunidad na sobrang enlightened tulad ng sa kanila. Dapat daw niyang ilimit ang kanyang feelings sa mga madaling mauto, pinaka-ignorante at walang proteksyon. At yun nga ay ang mga single na babae. Sinimulan niya ang scam noong 1879. Nag-boom ang negosyo noong 1880. Ang sabi naman ni Sarah, ang ginagawa raw niya ay isang work of service at charity para sa mga overworked, ill-paid sisterhood. Noong January 8, 1880, na-feature sila sa Boston Herald. Ang pamagat ng article ay "How's This for High? 8% a month paid by a South End bank for women only. How this remarkable enterprise is conducted." Since bawal ang mga lalaki sa bangko, isang reporter ang nagdamit babae at nakalusot papasok sa loob. Nagpanggap siyang isang potential investor. Hindi lang effort, diba? Ayon kay Clark, ang sagot lang na nakuha ng reporter ay, "Hindi namin binabanggit ang aming methods kung papaano paandarin ang negosyo. Hindi kami nagsosolicit, hindi mo kailangan mag-deposit unless gusto mo. Hindi kami nagbibigay ng references." Ito ang aspeto ng Ponzi schemes na alam natin ngayon. At nakapagpakita pa raw ang reporter ng isang promissory note na binigay ng clerk para sa mga investor. Naglathala ng panibagong kwento ang pahayagan kinabukasan at inakusahan si Sarah ng isang fraud. Pero nagawang sumagot ni Sarah at inakusahan ng reporter na nagsisinungaling. Inalis agad ng Boston Herald ang kanilang report at dahil doon ay nagpatuloy si Sarah sa kanyang operasyon. Ilang buwan lang ay nakakuha ulit ng bala ang Boston Herald. Binigyan ng brutal na coverage ng press itong si Sarah. Sinasabing siya raw ay isang halimaw. Nilait pa nga siya ng isang pahayagan at kunestyon ang kanyang talino. Sabi ng historian na si George Robb, ang author ng Ladies of the Ticker, si Sarah daw ay maaring pangit, vulgar at immoral. Dahil ang tanging paraan para masikmura ng publiko ang isang babaeng kriminal ay kung siya ay isang halimaw. Noong late 1800s, isa lang naman ang perception ng mga tao sa mga babae bilang biktima. So para maturing na kriminal talaga si Sarah, kailangang palabasin na abnormal siya. Noong April 25, 1881, nireport ng New York Times na nahatulan daw ng guilty itong si Sarah Howe sa kasong fraud at soliciting money under false pretense dahil sa paggamit ng Quaker Charity bilang source ng kanyang funding. Kinulong siya sa loob ng 3 taon. Nang makalabas siya, balik na naman sa dating gawi itong si Sarah. Nagtangka na naman siya magtayo ng panibagong bangko. Tinawag niya yon Women's Bank at nangako na naman ng malaking balik ng puhunan. Pero dahil sa kanyang notoriety, hindi na siya makapag-operate sa katulad na level nung nakaraan. Noong 1888, naibalita na nahuli na naman siya matapos makapag-scam ng halos $200,000 kahit pa tinaboy-taboy na siya sa Boston. Taong 1892, namatay si Sarah sa kanyang bahay dahil sa kahirapan matapos tumira ng 3 buwan sa isang boarding at lodging house. Para mabuhay, ng hula daw ito. Pero tinawag niya yung reading astrology. Nung mga huling sandali ng kanyang buhay, tinanay pa rin ni Sarah ang lahat. Sinasabing ang asawa raw yun ng kapatid ng asawa niya. Basically, ang legacy ni Sarah Howe ay isang double-edged sword. Historically, hindi siya ganoon natatandaan bilang isang babaeng kriminal. At the same time, dahil sa pagiging babae niya at kriminal, naging madali ang pag-operate niya dahil nga noon. Hindi naman pinag-iisipan ng mga babae naggagawa ng ganoong bagay. Kung i-adjust ang panahon ngayon, nasa $70 million ang natangay ni Sarah. Master siya ng tinatawag na affinity fraud
kumbaga pang-i-scam sa mga taong may something in common sa kanya. Sa pamamagitan ng pakikipaghalubilo sa mga single at byuda, nakakuha siya ng audience at ginamit niya mga iyon kaya ng ginagawa ng mga multi-level marketing companies sa panahon natin ngayon. Kakaiba na hindi ganoon kanotoryo si Sarah kesa kay Charles Ponzi kahit pa tinawag na siyang halimaw ng mga press. Talagang mas natatandaan ng mga male criminals. Dahil ba yun sa paraan ni Sarah ng pagnanakaw? Hindi natin alam. At paano ba nagtagumpay ng matindi si Sarah? Genius scammer ba siya taliwas sa sinasabi ng pahayagan tungkol sa kanyang talino? Hindi natin alam. Either way, ang pwesto niya sa kasaysayan ay hindi talaga ganoon ka-recognize.